makita yung scenario. If the statement indicates na they are willing to cooperate with the ICC or whatever would be the request, kayo as a sitting senator, can you be under arrest? Can you be put under arrest by ICC? O in Tagalog, pwede ba kayo arrestuhin ng ICC? At ano ba magiging proseso niyan? Depende yan sa magiging bayag ng aming Senate President. Bakit? Siyempre ho mga kababayan, ang alam ko kapag ka nasa loob sila ng Senado, hindi basta-basta o hindi pwedeng arestuhin mga bossing, no? Pero siguro pwede kapag pumayag si Chis Escudero. Kung gaano niya kami protektahan, kaming dalawa ni Senator Bongo, kung gaano niya harapin yung issue. So, depende yan sa tapang at bayag ng ating Senate President. Kung sabihin ng Malacanang na i-turn over mo sa amin yung dalawa mong senador at siya susunod, then that's it. Pero kung sabihin na, no, our Congress is So nakikita ko yung pang-uuto ni Bato de la Rosa. Kapag hindi niya pinayagan na arestuhin sila Bato de la Rosa doon sa loob ng Senado, matapang si Chis Escudero. Pero kapag ibinigay sila, ibig sabihin duwag si Chis Escudero. Ganun yung gusto niyang palabasin. Kumbaga, bilang isang Chis Escudero, ayoko masabihan ng duwag ako. So sige, hindi ko ipapahuli sila Bato de la Rosa. Pero yung isang Chis Escudero naman mga kababayan, sumusunod lang ho naman yun kung saan ho ang legal at saan yung tama. So kapag nakita niya at ramdam niya, tama na kailangan ibigay ko si Bato de la Rosa, bigay yan. still incision. You cannot touch my people. You cannot touch my senators. So, kung panindigan niya yan, then well and good. Salamat. Pero nagdududa na ho kayo sa tunay na stand ng administrasyon pagdating ho dito sa ICC? Kahit naman sino, siguro hindi magdududa niyan kay sino naman siguro magdududa talaga dahil iba ang sinasabi ng Pangulo, iba ang sinasabi ng kanya mga alter ego. So, ulit-ulit ho, talaga. Ulitin ko mga kababayan, hindi po pa iba-iba ang Pangulo. No? May pagkakasunod-sunod po. Doon sa panimula ng taon ng 2024, hindi sila okay. Pero pinag-aralan nila, ngayon nakita ho siguro nila mga kababayan na, wala tayong magagawa. Kailangan isuko ang isang Bato de la Rosa at ang dating Pangulong Duterte. dalawa lang ang indicator dyan. It's either si Pangulong Marcos ay hindi sinusunod ng kanyang mga kabinete, wala na siyang command, he has lost control of his government, or What? Pilit talaga nilang gustong sirain ang ating Pangulo na kumbaga wala naman mahina naman tong presidente na to tingnan mo sila, labo-labo ho mga kababayan, ganun lang gusto nila ipamukha mga bossing. Wala na. Late na yung mga ganyang estilo nyo ho, no? Mahirap nang ipamukha o mahirap nang paniwalain ang taong bayan diyan do sa weak president ninyo. Kasi ang tumatak na sa isipan ng mamamayang Pilipino, si dating Pangulong Duterte ang weak talaga. Lalo na pagdating ho sa West Philippine Sea. siya mismo ang nagdudubultok, siya mismo ang nagsisinungaling. Sinabi niya on the surface na hindi niya nire-recognize. Ayaw niya i-recognize ang jurisdiction ng ICC. Pero under the table, below ground, may instruction siya sa kanyang mga kabinete na i-facilitate ninyo yan, yung pagpasok ng ICC. I-facilitate ninyo para ma-aresto na ito sila. So, Tapos, di ba? No? Sama siguro ng loob ni Bato, ni Bongo, Bakit to, mga kababayan? Putrages na yan? Top 5 ako o top 7 ako? Tapos, mababaliwala lang pala yung pagiging top 7 ko? ICC lang din pala ang bagsak ko. Nandiyan na si Ma'am Etheline Solis. Shoutout sa iyo, Madam, at si Hil Obordo. Tuloy. dagdag pa lang ang ibig sabihin at ang nakakaalam yan sila lang. Kasi sila lang Hypothetical, ang Kuya Bato, no?
assuming merong order na o request na kayo ipa-aresto, papayag ba kayo? Magpapa-aresto ba kayo? No. Uy! No daw. Ulitin natin, ano? Kung sakali na kayo ay ipapa-aresto o aarestuhin kayo, magpapa-aresto po ba kayo? I-facilitate ninyo yan. Yung pagpasok ng ICC, i-facilitate ninyo para ma-aresto na ito sila. So, dagdag ko lang ang ibig sabihin. At ang nakakaalam yan sila lang. Hypothetical, lang Kuya Bato, no? Yeah. Assuming merong order na o request na kayo ipa-aresto, papayag ba kayo? Magpapa-aresto ba kayo? No. Because they No, mga kababayan. Ang ibig sabihin lang niyan, mga boss, chief, amo, sir, it's either, nandyan po, yan, oh. Ilan na ba bumoto? Oh. Ano ba to? Ibaba. Hindi ko makita, ayaw bumaba eh. It's either manlaban, dahil hindi magpaparesto, or magtago. Doon lang yung pupuntahan ni Bato de la Rosa. Ano po? Pag inaresto, hindi magpapa-aresto, ano nun? Lalaban or magtatago. Yun lang ho ang gagawin niya mga yan, mga bossing. Oh. don't have jurisdiction over us. Very clear yan. Oo, 'di ba? O nun, dahil nga yung pinapaniwalaan niya, walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Paano kapag kayo na inaaresto na nga? Mga kababayan, at sabi niya hindi siya magpapa-aresto dahil walang jurisdiction. Ano po ang gagawin niyan? Lalaban or magtatago? Di ba? Kasi kung hindi naman, kung susuko yan, di tapos ang laban. Di ba? Very clear. After na nag-take effect yung ating withdrawal, 1 year ang grace period after pagpasa natin sa ating withdrawal, 1 year nag-take effect. At yung permission to conduct investigation ng prosecutor from the court ay ginawa nila after 2 years na. Mahigit 2 years na ginawa nila. So, ang dissenting opinion nga nung dalawang membro ng appeals chamber ng ICC ay napaka-strong. Tinalo lang tayo dahil 3 ang bumoto ng sumuporta, 2 ang nag-dissent. Pero kung tingnan mo yung very strong yung kanyang dissenting opinion na yung pag-file ng leave of absence ng